Talatang Roma 8:1. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Napakagandang talakayin ho nitong talata na ito, mga kaibigan. Sa dami ho, nag-aangkin. Sila ay mga Kristiyano. Pero piki naman. Di ho ba? Paano natin nasabi? Patutunayan ho natin yan sa pamamagitan ng Biblia. Hindi natin guni-guni. Di ba? Sino-sino ba ang tinatawag ng mga nakay Kristo? Pagka nakay Kristo ka, dapat kasama mo siya. Di ba? Sino-sino ba ang nakasama ni Kristo? Una na dyan ay yung mga apostol. Di ba? Sila unang mga nakasama ni Kristo. Malinaw yun. Paano naging kay Kristo ang mga apostol? Basahin po natin na unang Korinto 1:1. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Malino ng mga apostol ay tinawag. Una na si Pablo, tinawag siya. Hindi ho nag-volunteer. Hindi ho ba? Anong katunayan? Basahin natin ang unang Korinto 1:9. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesus Kristo na Panginoon natin. Ang Diyos pala ang tumatawag, oh. Napakaliwanag eh. Upang ipakisama sa kanyang anak. Kaya pag nakay Kristo ka, kasama mo si Kristo. Pamaliwanag, di ba? Tinatawag yun, hindi yung nag-claim. Pag nag-claim ka lang, malabo yun. Hindi ka tunay na nakay Kristo. Kilala mo lang si Kristo, pero hindi ka naman niya kilala. Ganun yun eh. Ang mga tinawag ng Diyos, pinakisama nga sa Panginoon sa Kristo. Saan naman sila dinala? Yung mga tinawag. Basahin po natin ang unang Korinto 1:1-2. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. Saan sila dinala? Saan tinawag? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoon Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Ayan pong maliwanag. Tinatawag ang mga tao upang ipakasama kay Kristo. Dinadala yun sa iglesia ng Diyos, kaya magkakapatid sila sa iglesia ng Diyos, yung mga tinawag. Yung mga nakay Kristo. Magkakasama yun sa iglesia ng Diyos, hindi siya kung saan-saan iglesia. Kaya maraming piki ngayon, mga nagkukunwaring Kristiyano, nakay Kristo daw sila. Hindi totoo yun. Mga piki lang yun sila. Ang mga tunay ng mga nakay Kristo, nasa loob ng iglesia ng Diyos yun. Magkakasama sila doon. Pangunahin ng mga apostol. Diba? Yan ang maliwanag. Unang Korinto 1:1-2. Yan, malinaw po yan. Kaya ho, maliwanag ang sinasabi dito sa Roma 8:1 na ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Yun po, yung mga kasama ng Panginoong Hesukristo sa loob ng iglesia ng Diyos. Magkakapatid sila doon, magkakasama. Ang Panginoong Hesukristo ang nasusunod. Basahin po natin ang Juan 12:26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y parangalan na ako. Ayun pang maliwanag. Sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung nasaan siya, nandun din dapat ang lingkod niya. Kaya yung mga lingkod ng Panginoon sa Kristo, nakasama niya,
siyempre magkakasama sila. Nandun yung nasaan ang Panginoon sa Kristo. Eh marami ngayong mga peking Kristiyano, wala naman sila doon kung saan nandun ang Panginoon sa Kristo eh. Hindi nila alam yun eh. Di ba? Eh tanungin natin, saan ba nandun ang Panginoon sa Kristo? Basahin po natin ang Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. May dakilang saserdote pala na pangulo ng sa bahay ng Diyos. Eh sino ba yan? Dakilang saserdote na yan na pangulo sa bahay ng Diyos. Basahin po natin ang Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ayan po maliwanag. Ang dakilang saserdote pala na pangulo sa bahay ng Diyos, yung pala ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po maliwanag, di ba? Maliwanag na ang dakilang saserdote ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ay pangulo sa bahay ng Diyos. So, ibig sabihin, ang kinaroroonan niya ay nasa bahay ng Diyos. Siya nga ang pangulo doon eh. Di po ba? Paano siya mangungulo doon sa bahay ng Diyos kung wala siya doon? So, ibig sabihin, nasa bahay ng Diyos siya. Ito ang hindi alam ng mga raming mga peking Kristiyano. Mga nagkukunwari lang. Hindi nila alam kung saan ang kinaroroonan ng Panginoon sa Kristo. Na ang sabi niya ay, kung sino man naglilingkod sa akin, ay doon kung saan ako doon din duro ng lingkod ko. Eh, nasa bahay ng Diyos nga siya eh. Siya nga pangulo doon. So, alin yung bahay ng Diyos ngayon? Ayan ang alamin natin na kinaroroonan ng Panginoon sa Kristo, yung bahay ng Diyos. Alin ba yun? Basahin po natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mga bang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Ayan po maliwanag. Ang bahay ng Diyos pala, yun pala yung iglesia ng Diyos. Yun po ang kinaroroonan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya po ang pangulo dyan sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin, sa iglesia ng Diyos. Yan ang pangulo, ang Panginoon sa Kristo. Kaya siya ang masusunod. Lahat ng kautusan niya, yun ang susundin. Hindi na yung kautusan ng Moises. Itong mga sabadista ligaw na ligaw. Di ba? Napakalinaw talaga na ang daming peking Kristiyano, mga nagkukunwari lang. Kasi hindi nga sila kasama ng Panginoon sa Kristo eh. Hindi nga sila sumunod eh. Kung saan yun ang kinaroroonan ng Panginoon sa Kristo, hindi nila alam eh. Ang mga tunay na Kristiyano kasi sumusunod sa Panginoon sa Kristo. Kung saan siya nandun, ay nandun din. Eh, ang kinaroroonan niya nasa bahay ng Diyos. Pangulo ang Panginoon sa Kristo. Na yung bahay ng Diyos na yun ang iglesia ng Diyos. Nandoon ang mga tunay na mga Kristiyano. Ang mga lingkod ng Panginoon sa Kristo. Kaya, klarong-klaro, di ba mga kaibigan? Napakaraming peking Kristiyano sa panahon ngayon. Mga kapagkunwari talaga. Mga manloloko, ibig sabihin yan. So, ang maliwanag ngayon ay yung mga sinasabing wala nang anumang hatol ng mga nakakay Kristo, yung pa yung mga lingkod niya. Yung sumunod sa kanya. Kasama niya sa bahay ng Diyos na pinamumunuan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ang kinaroroonan niya. Kasama niya doon sa bahay ng Diyos or sa iglesia ng Diyos. Yun ang mga sinasabing wala nang anumang hatol. Pero hindi ibig sabihin na pagkaanib ka na, wala ka ng hatol. Kasi merong kaanib inahiwalay Ginusto pa rin humiwalay. Pumunta sa kasamaan pa rin. Hindi rin maliligtas yun. May hatol din yun, sigurado yun. Kasi hindi siya, nanatili. Dapat manatili hanggang kamatayan, maging lingkod ng Panginoon sa Kristo. Kasama ka doon sa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. Ngayon, nag-exit ka. Ay mga exiters ngayon, marami. Yung paano yun? Siyempre, hatulan din yun sila. Hindi yung kasama doon sa sinasabing walang anumang hatol. Di ba? Kaya mag-iingat tayo. Baka mamaya, mga nakakausap ninyo, mga dating kaanib yan, mga nag-exit. Ay nako, madadamay kayo sa kanila. Wala na nga sila sa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. Umalis nga sila tinakwil nila ang Panginoon sa Kristo. Umayaw sila, di mapapahamag sila. Yun ang hatol sa kanila sigurado yun So, yun lang po mga kaibigan. Siguro ay
naunawaan na ninyo ang ating tinalakay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po.